What's up? This is MC at nasa Lichess tayo ngayon. So, naglaro ako ng isang game at fortunately nanalo ako doon. Medyo maganda yung run natin ngayon. I will try to record my games kasi sayang naman. Laro tayo ng early Super Blitz. Though ilang minuto na lang at tapos na to. Gusto ko lang mag-demonstrate ng ilang ideas sa white, sa London system. Sa black, gusto ko sana sa Sicilian defense. Kaya lang, hindi naman natin mapipilit yung kalaban natin mag-e4. So whatever ang ibibigay na tira ng kalaban natin, doon tayo magre-react. Pero as white, we will try to play London system sa lahat ng games. Unless sobrang forcing na, hindi na talaga tayo makakapag-London system. Ayan, ang na-assign sa atin na kulay ay white. So let's play D4. Medyo liitan lang natin na onti yung board na masyadong malaki. Bishop F4. London system. Oy, knight C6. Medyo unusual yan, no? Usually kasi C5 muna. We develop our knight. We develop the other knight. Kapag inatake, atras lang tayo dito. And then we go with C3. Kaya lang, sa ngayon di pa naman siya super obligado. I want to play G4. Kaya lang kakainin lang ng knight. So let's play this first. And then defended na ako yung G4. Kain. Tumalon siya doon. I think favorable ba sa atin to? I'm not super sure, but I'll guess na okay to sa atin. Hopefully. So let's trade. Feeling ko okay siya dahil yung kulay ng bishop, I think mali yan dahil maghang yung mga pawn sa gilid. So maubos natin yan. At kapag dinevelop niya to, libre na naman yung pawn. Hindi natin, libre din tong pawn na to. Pero I guess mas maganda dito. Dahil kapag dinevelop niya yan, makaka-check tayo sa baba, kain natin yung rook. So sana, ang careless niya naman. So ayun nangyayari, marami siyang error, no? Pero hindi naman tayo masyadong surprised kasi 1300 yung kalaban natin sa game na to. Nothing against 1300s, pero yun ay relatively medyo mababang rating pa sa akin or with respect to my rating. So, most likely dyan may mga hanging pawns, hanging pieces pa talaga. And I think yun yung mga pwedeng ma-improve na mga players sa ganong rating. Though ako naman sa rating ko, naghahang pa rin ako ng pieces and pawns. Pero mas madalang na kumpara sa ganong rating. E3. So, let's play D5. I-reverse London lang natin to. So, feeling ko pwede naman. Yeah, let's do this. Reverse London. Dito tayo, E6. E6 muna, then C6. Ayan, reverse London na. Pwede naman gawin, B3. Medyo unusual din. Okay, castle, develop lang ng knight. Inaatake yung isang knight natin. Pwede ba natin gawin to? Tignan natin Kasi pag kinapture niya yan, kakain muna tayo dito with check. Pero dahil nilagay niya yung bishop niya doon, makalalagay na natin tong ating knight dito. And we are attacking the knight on C3 twice at defended lang once. So baka makahanap tayo ng tactics dyan. Since pag-capture natin ng knight, may atake sa queen. This may lead us to a very decisive advantage para sa atin. At nung dinevelop natin yung knight natin, inaatake natin yung knight sa c3, naging hanging din or may attack na rin tayo sa knight sa h4. And we are actually threatening mate na ngayon. So one piece up with a checkmate threat. Kaya feeling ko, or I think, winning na tayo dito. Inatake ang ating queen. So, ayan. Nag-isip ako ng move pero nag-resign na rin siya. Okay na din yun. Hindi niya na tayo pinahirapan. Okay, 2-0 sa ngayon. Ang mga nakalaban natin, isang 1300 at isang 1600. Ganyan talaga yung mga makakalaban mong rating kapag late ka nag-join sa tournament. Relatively mas mababa sa rating mo. Kasi usually sila ay nasa babang pwesto ng tournament. At dahil nga wala ka pang score, so makakalaban mo yung mga mababa yung placement sa tournament. Rating ng kalaban naman natin ngayon ay 1800, pataas na pataas. So London once again. Puro London and reverse London lang tayo. Kung papayagan. Feeling ko bishop, atras lang natin yan. Kung ang dahilan ba't hindi natin kinakain yun, kasi kakain yung queen at medyo lugi tayo doon. So, kasi matutulungan natin ma-activate yung queen. Wherein, kapag nilagay natin yun sa g3 at siya ang kumain, take tayo with h-pawn, ma-open yung file ng rook. And then, pwede natin gawin itong g4, g5 idea. Hindi pwede mag-take yung pawn kasi nakapin sa rook. So, hindi niya rin pwedeng kainin kasi defended ng queen.
Which is why I don't usually play knight f3 ng sobrang aga. Minsan ginagawa ko rin yun, pero minsan I make it or I keep it flexible na pwede ko pa rin siyang gawin anytime. I think pwede pa rin atakin yung knight, no? And free pawn nga yan kung tutuusin. Okay, kain tayo dito. Kung pawn takes, magiging weakness siya, no? Pero kung, ayan, pawn takes, pwede nating atakin mamaya, magpaka-solid muna tayo. I think queen b6 ang gagawin yan, or hindi, iba. Sige, develop lang tayong pyesa. Queen b6. Aba, doon siya sa kabila. Okay rin naman doon, dito tayo. E5. I think hindi yan maganda para sa kanya. I'm not sure. Dito tayo. Hindi ko rin sure baka mali rin tayo ng evaluation. Pero magiging open kasi sa atake itong dalawang to Trade tayo ng queens. Lamang naman tayo ng... Lamang ba tayong pawn? Hindi ata, no? Pero meron kasi siyang... May mga targets tayo. Pati to. Dami niya rin... Hindi naman marami pawn island niya. 3 lang. Pero sa atin kasi 2 lang. May check tayo dito. Harang niya yung bishop. Kakainin natin. I guess pwede. Hindi ko rin sure, guys. Uy, castling tayo para may atake. Though defended yun. Pero I mean, kahit pa paano may target tayo. B5. May pressure tayo dito. So one idea na gusto kong gawin ay rook. Uy, inatake. Dito tayo, C2. At yung isa pang idea, ilagay natin yung pawns natin sa dark squares. Bakit? Hindi ba magandang ilagay sa dark light squares yun para makounter natin yung bishop niya? Ang pang-counter natin sa bishop niya ay yung sarili nating bishop. So, naging weak na rin yung d5 kasi ano na yan backward pawn. Pauulan na natin yan ng atake. At ititrade natin tong light squared bishop natin para maging weak na yun. Or actually, pwede rin tayo mag-pile up dyan, no? Kaya lang inisip ko rin, wala palang bishop, h4, kasi, g4 kasi may pawn. So, pwedeng gumana siya, no? Gusto niyang lumipat dito para man-pressure. Mukhang okay na idea yun Mukhang malakas kung mag-double up tayo dito para atakin yung pawn. Wala siyang ka-counter attack siya. Okay, depensahan natin yan gamit ang ating rook. Kinain niya, kain lang din tayo. And then coveran natin yung mga important squares na pwede niyang lusutan. Magte-trade ba siya ng bishops? Hindi pa natin alam. Pero kailangan natin activate yung king natin. Tulad ng ginagawa niya. Activate lang natin. Gusto ko sana mag-e4 kaya lang pag tinake niya, pwede naman siguro. Kaya lang pangit ng doubled pawns doon sa ganong setup, no? So medyo maganda yung placement ng bishop niya sa g4. Kaya lang mag-improve din tayo ng pwesto natin, syempre. Okay, pumunta siya doon. Balik tayo dito. Trade ba natin? Makakalusot kasi siya dito pero may check naman tayo. Sige, trade natin to. Okay. Hindi niya naman basta-basta maaalis yung kanyang king, I guess. Kasi, activate yung king. Mukhang okay yun Lapit lang natin yung king natin. Bantayan natin yung passed pawn doon. Maneuver natin yung rook natin dito. Lapit. Pupush niya, kakainin lang natin. So, hindi niya mapupush. Feeling ko mali din yung tirang yun. Lapit tayo. Pwede nating paulanan ng pressure dyan. Wala naman siyang lusot dito. Check. Kapag doon siya, hindi niya mababantayan ng rook yung pawn kasi natakpan ng king. So, hindi niya kaya depensahan yung pawn ng 2 beses ng convenient. Check. Check. Atras lang tayo. Dito tayo. Okay, nanalo tayo sa time. Pero winning din naman yung position natin. 3-0 so far. At ayan, dumating ng ating next game. 1700, mas mababa. Let's play Sicilian Defense. Knight F3 ang usual. Early C4. Medyo unusual na, no? So, kontrolin agad natin yung D4. Since yun yung weak sa position. Lagyan natin yung knight natin doon. Actually, gusto kong gawin to para maka-check. Pero,
hindi siya masyadong nagmamatter kasi isang ilag niya lang. Pag nag-castling siya, wala na tayong target. So, dito tayo. Mukhang okay din yung plans niya. So, we will be attacking dark squares. Dito tayo. Depensahan natin yung knight natin doon. And then, castling. B4. Gusto niya ba mag B4? Kakainin natin. Kakain muna tayo dito. Then kakain. Hindi gagana. I guess hindi siya gagana, no? Gusto ko rin mag D5 pero I think hindi rin yun agad gagana. So, save muna natin yung ideyang yun. Baka mamaya gagana yun. D6 lang tayo para medyo nagkakahingahan na. Huwag tayo magdi-D5 kasi ang dami niyang attacker doon. 1, 2, 3, 4. Ilan defender natin? 1, 2 lang. Hindi yan gagana. So, A3, preparing B4. So, dagdag support. How about we play A5? Tatalon ba yung knight? Hindi, may knight tayo eh. So, sige, A5 tayo. Huwag natin hayaan magkaroon siya ng play doon. How can we improve our queen? Paano ba natin ma-improve yung queen na yan? Tumalon siya doon. So, may kain tayo dito. Ay, may depensa pala yun, no? Mali ako ng analysis kanina. May pressure din siya dito, pero paano ba kain? Pawn takes, lagyan ng knight. I'm not sure sa tira natin na gagawin, pero kainin natin yan. Siyempre, kakainin niya, lagay natin tong isa dito. So, ito yung gusto kong targetin, yung pawn na yan. My plan would be A4, Queen B6, Bishop D7, attacking the pawn. Kinapture niya, capturein lang din natin. Bishop pair kami pareho. Pero I think mas maganda ang pawn structure natin. I think. Pareho kaming may open C-file, no? Parehong bukas yung C-file para sa amin. But I think mas mauuna tayo. And yung queen na, kung magte-trade man siya dyan, wala rin siyang mapapala. So, atakin natin tong pawn. At mahihirapan siyang depensahan yan. Move like queen c4. Meron tayong queen b6. Then rook f. Attacking the queen. Okay, as expected. And again, nire-renew natin yung threat natin sa b5, no? So, dalawa na yung may threat doon. Bishop tsaka queen. Siguro pwede nyo gawin ito, kaya lang defended naman yung pawn. Itong pawn na to hindi naman siya target kasi dalawang depensa. Ang kakaiba lang, pareho kaming bishop pair. Equal lang din naman sa pawn. Pero it turned out na mas maganda pa rin structure natin. Bakit hindi natin ginawa tong tirang to agad? Dahil maghahang yung pawn doon, no? Mahang natin yung isang pawn. So kung kikapturein natin to, pwede siya mag-rook takes. Kapag atake, I guess atakin lang natin yung queen at trap ata siya. Parang trap siya, no? Or dito siya pwede. Dito lang pwede, no? Dito. Only move. Hindi pala siya trap. Muntik lang. Kainin natin to. Malamang yan. Magpo-pawn take. Mag-rook take siya. Most likely. Pwede kaya natin gawin to? Hindi, may rook eh. May rook kasi. Yun ang problema. So nakikipag-trade siya. Sige, kainin natin yan. Why did I accept the trade? Bakit nga ba? Dahil mawawala yung rook dito at medyo makakain natin to. Kaya lang pag ito yung pinang-capture natin, kakainin niya ng queen. So I think queen ang magandang pang-capture. Ay, may kain dito. May bawi dito. Kain doon, kain doon. Pero hindi yun ang nangyari. So we just, wait lang. Ano nangyari? Kinain niya yung pawn. Pero kakainin lang natin yun. Nakalimutan niyang umaabante yung queen, no? Hindi ko rin alam ano naisip niya dun, guys. Baka mouse slip, no? Baka kainin niya talaga yung queen natin. Ayan. Very lucky. Hindi na natin kasalanan yung ganun, no? So, minsan talaga may mga biyaya. Mabibigyan ka ng tournament points, mabibigyan ka ng rating, at wala na tayong magagawa doon. Ito, first, lagpas sa rating natin ng mga kalaban natin. 2200 rated player. Pero lolondonin pa rin natin yan. Kung mananalo tayo dito, mabe-verify natin na okay ang London sa iba't ibang rating. Sige, hinayaan niya tayo mag E4.
Okay, I think dito ang tira queen d2. Castling. Pag castling, I guess ang suggestion din ng engine ay castling queenside. So, early attack tayo. Pero, nag-knight bd7 siya, which means hindi pa siya nag-castling at ngayon lang siya nag-castling. Can we play h4, e5? h4 tayo. Buksan natin yan. Bakit gusto natin buksan yung... Bakit gusto natin mag-h5? Gusto natin buksan tong h-file kasi hindi tayo magka-castling kingside. Meaning yung rook natin mananatili lang siya sa h-file. So, makakatulong siya sa attack, which is yung king niya nasa g8, malapit sa h7 na mabubuksan. So, makakatulong yung rook natin sa atake. At bakit natin hindi tinik yung pawn? So, ang idea naman dito, kapag aatake ka sa gilid, wag mong hayaang mabuksan yung center. Hayaan mo lang na sarado yun. So, I guess ang gagawin niya dyan, knight g4, pero babalik lang naman tayo. Kasi inaatake niya tayo doon at may pressure din sa pawn sa f2. And later, we will be playing f3, attacking the knight. So, babalik siya. And then, probably, we will be renewing the threat of, anong tira yon? h5. So, paalisin natin yung knight. And then, balik tayo doon. Kung kakapture siya dito, kakapturein natin ng knight. Okay. Bakit ganun yung gusto natin mangyari? Ayaw natin to pan-take back. Ano ba mangyari pag pinan-take back natin to? Dito, balik tayo dito. Or develop lang ng knight. May ilan na ba pressure niya dyan? 3 na pala. So, bishop lang. Consolidate lang natin, no? So, usually, hindi talaga binibigay ang bishop na yan. Kaya lang, gusto kong buhayin yung idea natin sa queen side. Kaya, pinipilit natin yung i-trade. Though, I think sa ngayon, wala talagang weakness yung problema niya. Nasolusyonan niya yung atake natin, no? Which is a very good skill ng mga player na nagki-King's Indian defense or setup. Develop natin yung knight natin dito. And then later, take natin ng bishop. Gusto ko mawala yung isa sa mga knights eh. Or kung papayagan na parehong knight, 'di ba? Mas maganda. So I think medyo lamang pa rin tayo dito sa space. Take back natin ng anong piece. Gusto ko po knight gusto ko eh. Sige na nga. Ayoko talaga mangyari tong trade na to kasi ma-open yung F-file at hindi ko rin sure kung okay ba yun sa atin, mas okay ba sa kanya yun. Pero feeling ko mas safe ang king natin. Sana tamang aking evaluation, no? Actually, hanging yung pawn. Uy, buti na lang. Should we initiate trade? Gusto ko na itong ipasok dito eh, para may threat na tayo ng ganito eh. Okay lang kaya yon. Sige. Ang pangit kasi, pag hindi ito nabantayan, guguho talaga yung atake natin, mawalan tayo ng threat. So dito nag-aano tayo, quality sacrifice. Pero may mga h5 ideas kasi na wawasak ng kanyang king side. At medyo malayo pa siya sa pagka-atake sa ating threatening mate tayo dito. So kailangan niya mag-react. I think queen e7 ang pinakamaganda and then tsaka lang tayo kakain. With king or with our rook? I guess mas maganda ang with our... Hindi pa... Alam mo, magka-queen trade na pala. Pero okay lang, no? Okay lang ang queen trade kasi kakainin niya, may check tayo dito, may fork. So, bawi lang. And then, paparating na ang ating h5. At itong rook na to ay medyo matagal pa bago ma-activate. Time-wise, medyo okay din naman tayo. Time-wise. Push natin to. Push natin to. Anong atake niya ba? Meron ba siyang atake? Makakain niya tong pawn. Push natin to. Kakainin niya to. Kakainin natin to. Kakain siya dito ng rook. Kakain tayo dito with check. Iilag siya. Oo nga, mukhang okay yun ah. So, pag pinush natin to, kinain niya to, ilag lang natin to, no? Okay kaya yun? Tingnan natin, ha? Ulit, kain, ilag. So, wala siyang threat.
Yun pala idea niya. Para walang fork, no? Okay din. So, pwedeng kainin lang natin to, I guess. Defended naman yung ating gagana ba to? Hindi eh. Malulugi pa tayo isang pyesa. Tama ba? Hindi naman. Bawi lang ata. Bawi lang, no? Lugi tayong quality, pero I guess okay lang yun. Kain tayo dito. Matatrap ba tayo? Hindi naman. Check tayo dito. May takas ba? May takas naman tayo, no? Meron ba dito? Wala. So, dito tayo sa kabila. Hindi ko sure kung may takas. Matatrap ata tayo, guys. Feeling ko matatrap tayo. Lugi tayo. Ay, hindi. Meron dito. Wala. Meron siya nun. Meron pala siya nun. So, kailangan nating galingan magtago. Ayun lang. Naunahan niya tayo doon. Dito tayo. Walang oras. Ang galing, no? Ang bilis niya. Sayang atake natin. Pero tingnan nga natin anong suggestion ng engine. Hindi ko rin alam saan tayo specifically na mali eh. Tingnan natin kung mayroong mas magandang opening part. May na-improve tayo sa opening. So, castling talaga sinasuggest niya, no? So, dito tayo, kain. Dapat daw kinakain agad. Ayan ang hindi ko maintindihan sa engine bakit sinasuggest niyang kain agad dyan. Pero okay, malamang siya mas nakakaalam kaysa sa atin. Kain. Siguro parang wala ng knight g4, no? Though, hindi naman ganun kalakas din yun. Pero, syempre, ayun, yung idea ng f5, yung maganda sa kanya. Makakahinga agad siya ng maluwag. Kaya pala gusto niyang kainin na agad yon. Okay, medyo nagigets ko na yung idea. Yun pala yung dapat maiwasan din. Okay, next time na natin yan analyze ng mas thorough, no? At ayan, tapos na ang tournament. 3 out of 4 atang panalo natin. Unfortunately, hindi natin napanalo yung last game against a very high-rated opponent. Hindi naman mataas kaysa sa akin masyado, pero mas mataas siya kumpara sa una nating sa tatlong unang nakalaban natin. Hopefully, meron kayo natutunan or sana nga marami kayo natutunan sa video to. Kung nagustuhan nyo, ay i-consider na i-like at mag-subscribe or mag-follow sa aking YouTube or TikTok channel. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.